Okay guys, hindi na natin pahabain ang ating intro. Welcome to Rain TV. Eto ha, pwede nang magmamay-ari ang sino mang sibilyan ng semi-automatic rifle. Ito yung pag-amyenda sa IIR Republic 10591, Implementing Rules and Regulation License to Carry Firearms. Ito ang tanong, pwede na bang humawak ng mahabang armas ang lahat? So eto, may kaakibat din yan na responsibilidad ha, malaking responsibilidad. Hindi porket meron ka ng ganyan, aasta ka na parang sino. O hindi mo man lang iniisip kung ano yung mga responsibilidad at tama at mabuting gawin sa mga nagmamay-ari ng firearms o firearm, di ba? Eto, pakinggan muna natin po, particularly yung section 36.6 po. Pwede na pong magmay-ari po ang sino man po na civilian ng 7.62. Yung po yung M14 po pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Pabor ang Philippine National Police na magmay-ari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga long firearms ay pinapayagan na ito ngayon. Nagkaroon po ng pag-aaral, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions at inherent po sa function and authority po ng ating Chief PNP. So nagkaroon po ng a minor amendment po doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR. Sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamay-ari po ng rifle, particularly yung 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang inamyendahang Implementing Rules and Regulation na Republic Act 10591 para sa publication. Napag-usapan po yan because bago po naipasa po yung Republic Act 10591 ay allowed po ang sibilyan na magmay-ari po ng rifle, but upon the passage po ng 10591 ay hindi na po pwedeng magmay-ari po ng rifle ang sino mga sibilyan, at kung hindi na rin po nila ito po pwedeng ibenta, but po pwede po nila itong ipalisensya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa pinag-aralang mabuti ng Technical Working Group ay ang safeguard sa paggamit ng sibilyan ng semi-automatic na baril. Ang sinasabi po natin dyan, kung ang isang responsabling individual ay more than willing to register yung firearms at kukuha po ng license to own and possess firearms at license to register those particular firearms, so he is and they are willing to be regulated under the laws. Handa rin aniya ang PNP na gumawa ng aksyon laban sa mga sibilyan na lalabag o aabuso sa paggamit ng high-powered firearms. This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Ito lang yung ito lang yung ito lang yung POV ko niyan. Sana higpitan nila yung yung screening, syempre. At saka, meron kasing mga disadvantages at saka advantage yung mga nagmamay-ari, yung pagmamay-ari ng o pagkakaroon ng ng mga ganyang armas. So, yung mga advantage naman yan siya, dagdag protection. Syempre dagdag protection, hindi lang sa sarili natin, pati na rin sa pamilya natin. Ang mas maganda din yan is parang inihanda na tayo ng parang inihanda na tayo ng gobyerno na ay paparating na gera, hindi naman sana ganyan. At saka yung disadvantage naman is sana hindi maapektuhan yung mga ordinaryong tao, di ba? Kasi yung iba kasi porket meron na silang mga ganyan, mga armas, gagamitin nila ito pang panakot sa mga ordinaryong tao. Wag naman sana, no? Wag naman sana. Yung iba, ginagawa nilang panakot kasi may armas sila, 'di ba? Maging responsable naman din po kayo, ha? Maging responsable po kayo sa paggamit ng mga armas. Ito yung mga M14. So syempre mahaba na 'yun, ha. So sa panahon ngayon, meron ng mga mga
di natin inaasahan, no? Baka may mga banggaan dyan o mga awayan sa daan tapos lalabas ng kotse nila may hawak na ng armas. Naku, yan din yung mga kinatatakutan natin ha. Naku, yung mga mainitin ng ulo. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Yung mga mainitin ng ulo, yung malitang pasensya, hindi dapat hindi dapat gamitin siya sa sa mabuting paraan. Ang maganda naman is maproteksyonan yung natin, may pagtatanggol natin yung sarili natin. Pero yung iba, sana maging responsable, yun ang talaga ha. Yung mga maliliit ang hindi mahaba ang pasensya dyan. Nako, mag-iingat din naman po tayo sa mga ginagawa natin, no? Baka may mga madadamay na mga ordinaryong tao, mga mababait na tao, 'di ba? 'Yun lang. Sana higpitan nila yung screening nila. Sana yung mga may kaya or kayang bumili ng mga armas na ganyan, sana isipin din ninyo ha na pang-protection lang siya talaga sa sarili natin at saka sa pamilya natin. Huwag natin gamitin ito sa panlaban sa kung anumang bagay na hindi maganda at hindi mabuti, ha. Huwag niyong gamitin sa mga hambog, 'di ba? Panghambog. Huwag niyong gamitin sa mga panghambog lang porket meron kayong ganyan parang wow, ilabas ko yung armas ko, 'di ba? Iilabas ko 'yan kasi may armas ako. Syempre, kadalasan ha sa mga pagkakaalam ko pag may armas, mainitin ng ulo. Konting kibot lang or konting away sa daan o kahit saan. Parang yun na yung panangga nila, yung baril nila. 'Di ba? Isipin mo na mabuti ha. Isipin niyo mabuti, maging responsable kayo. 'Di ba? Para wala pong madadamay ng mga inosente ha. At mga mga ordinaryong tao. Yun lang. Thank you for watching, guys.